Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Alice Guo wala pang desisyon kung tatakbo pa siyang mayor sa susunod na eleksyon. Kaso ng leptospirosis mas mataas ngayong taon ayon sa Department of Health. May 2 species ng domesticated buffalo sa Pilipinas ayon sa bagong pag-aaral ng Filipino scientists. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inilahad ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na wala pa siyang desisyon kung muli pa siyang tatakbo sa pagka-alkalde sa 2025 midterm elections. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumalo si Guo sa hearing ng 4 na mga komite ng Kamara kaugnay sa investigasyon ng mga krimen na may kinalaman sa pogo, drug war deaths at illegal trade sa bansa. Sa hearing, tinanong nila Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega kay Guo kung may balak pa siyang tumakbo bilang mayor sa susunod na taon. Your Honor, as of the moment po, wala pa po akong definite po na decision for that po. Muling tinanong ni Ortega si Guo kung tatakbo pa ba siya kung wala siyang kinakaharap na mga issue. Your Honor, hindi ko pa po talaga yan na pag-isipan po. May yung naiwan niyo po na slate, sila po ba ay tatakbo pa rin at magtutuloy sa kanilang mga termino? Your Honor, as what I understand, opo. Sa pagdinig, sinaad din ni Guo na wala nang nangyaring komunikasyon sa pagitan niya at ng kanyang vice mayor at councilors kahit bago pa siya tumakas ng Pilipinas. Umabot na sa mahigit 4,500 ang bilang ng leptospirosis cases sa Pilipinas mula January 1 hanggang September 7, 2024, 11% na mas mataas sa bilang ng mga kasong naitala sa mga parehong buwan noong nakaraang taon, ayon sa Department of Health o DOH. Sa datos ng ahensya, may naitala ring 393 deaths sa taong 2024, mas mababa ng 17% kung ikukumpara sa 475 deaths noong 2023. Bagamat mas mataas ang bilang ng mga kaso ngayong taon, sinaad ng DOH na may nakikita namang downward trend ng leptospirosis cases sa mga nakaraang linggo. Sa huling 6 na linggo, 3 rehiyon lamang ang may namataang pagtaas ng mga kaso. Ito ang Central Visayas, Zamboanga Peninsula at ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Patuloy ang babala ng DOH sa publiko na mag-ingat sa mga sakit na dulot ng tubig baha. Napag-alaman na may 2 species ng domesticated buffalo sa Pilipinas ayon sa pinakabagong pag-aaral ng mga Pilipinong scientist. Dati-rati ang Philippine Native Carabao o Swamp Buffaloes at ang Riverine Buffaloes ay parehong identified na subspecies ng Bubalus bubalis. Gayunpaman, sa pinakabagong pag-aaral ng researchers mula sa University of the Philippines, Diliman College of Sciences Institute of Biology at ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center, nalaman na magkaiba ang DNA sequences ng genes ng 2 buffaloes. Sa findings ng pag-aaral, sinaad ng research team na ang Philippine Native Carabao ngayon ay nasa ilalim na ng species Bubalus carabao fitzinger. Malaki rin ang tsansa na susubukan ng crossbreeding ng buffalo chromosomes sa hinaharap. Umaasa ang researchers na sa pamamagitan nito ay higit na mauunawaan ang genetic relationships ng iba't ibang uri ng buffaloes. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.